ang Pilipinas ay isang bansang hindi dapat magwakas. Kung iniisip mong tapos na ang Pilipinas, hindi mo na nauunawaan ang kasalukuyang takbo ng mundo. Sa isang malalim na silid-aralan sa Harvard, nanlamig ang mga elite sa isang nakakagulantang na ulat. Ang dominasyon ng Amerika ay tapos na. Mula ngayon, wala silang pagpipilian, kundi sumunod sa bansang tila isang halimaw. Ang tunay na mukha ng Pilipinas, na nagpapahinto at nagpaparamdam ng takot sa mga intelektuwal sa buong mundo. Paano nagawang maging puso ng pandaigdigang kapangyarihan ang isang maliit na kapuluan na walang yaman at patuloy na bumababa ang populasyon? Ito ay dahil sa isang nakakabaliw na batas ng kaligtasan na nagpabagsak sa ating nakasanayang kaalaman. Handa na ba kayo para sa nakakagulat na katotohanan na ikinumpara ng mundo, ang Pilipinas? Ang pinakamahiwagang bansa sa mundo. Ang tunay na dahilan kung bakit kinatatakutan ng mundo ang Pilipinas. Ngayong 2025, ang hinaharap ay hindi na isang maliwanag na pangako. Pinalitan na ng artificial intelligence ang mga tao at nawalan na ng pag-asa ang mga kabataan. Huminto ang growth rate at saturated na ang teknolohiya. Sa silid-aralan ng International Political Science sa Harvard University, dahan-dahang nagsalita si Professor Eduardo Alvarez. May isang mahiwagang bansa, hindi ba? Isang bansa lang ang tumanggi sa batas na iyon. Dumilim ang ilaw at umilaw ang screen. Isang bandila ang dahan-dahang lumutang. Pilipinas. Natahimik ang silid-aralan. Sa loob ng 10 segundo, nanatiling walang kibo ang 150 mag-aaral. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng propesor. Ito ay hindi himala. Ito ay simpleng isang nakaugalian na may pangalang Pilipinas. At ngayon, nagtatanong ang internasyonal na komunidad. Paano nagawang pabagsakin ng isang maliit na kapuluan ang pandaigdigang kaalaman? Pumasok tayo ngayon sa kahanga-hangang tagpong iyon. Sisimulan natin kaagad ang nakakagulat na kwento na nagmula sa Amerika. Pakisabi sa comments kung nasaan kayo nanonood. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Bago iyon, sa 1 segundo lang, kung ikiklik ninyo ang subscribe button dito, malaking tulong ito sa paggawa ng video. Simulan na natin ang pangunahing kwento. May mga bansang hindi dapat umiral. Normal na ang mawala sila sa aspetong heopolitikal at maging sa kasaysayan. Pero, ngayon, hawak ng bansang iyon ang puso ng pandaigdigang ekonomiya. Kung wala ang bansang ito, hindi iikot ang mundo. Kumusta? Ako si Eduardo Alvarez. Sa loob ng maraming taon sa Harvard, nag-aral ako ng mga malalaking bansa at nag-analisa ng mga hegemon na estado. Subalit, ang isang maliit na kapuluan na ito ay nagpabagsak sa lahat ng aking equation. Pilipinas ito. Akulinang makamangday. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang paradox na ito, na labag sa lahat ng kaalaman. Kamakailan, nagbigay ako ng special lecture sa Harvard International Politics Department. Pagpasok ko sa silid-aralan, nagulat ako. Mahigit 300 mag-aaral ang nakatayo hanggang sa pasilyo. Higit sa doble ng karaniwan kong bilang ng estudyante. Diretsahan akong nagtanong. Alam ba ninyo ang nanalo ng Nobel Prize sa Economics noong nakaraang taon? Tumango ang ilan. Ipinakita ko ang larawan niya sa screen. Sa buong buhay niya, iisang bagay lang ang pinag-aralan niya. Bakit nagtatagumpay ang ibang bansa? At bakit nagkukulang ang iba? Inanalisa niya ang mga estado sa buong mundo. At iisang bansa lang ang tinukoy niya. Inangat ko ang aking boses. Ang bansang tinukoy niya ay ang Pilipinas. Tumahimik ang silid-aralan. Malaki ang isinulat ko sa pisara. 3 katangian ng Pilipino. Sabay-sabay na kinuha ng mga estudyante ang kanilang pen. Isinulat ko ang una. Ang lahing pinakamatalino sa mundo. At kasabay nito, ang pinakamasipag. Itinaas ng isang estudyanteng Pranses, si Marie, ang kanyang kamay. Sa tanong niya kung hindi ba iyon eksaherasyon,
Ipinakita ko ang data ng tahimik. IQ test average. Isa sa pinakamataas sa mundo. Nagbulungan ang mga estudyante, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang mga taong kasing talino nito ay isa rin sa mga bansang pinakaaktibo sa edukasyon sa mundo. Ang literacy rate ay halos 100%. Ilang daang taon na ang nakalipas, napabuti na ang edukasyon hanggang sa karaniwang mamamayan. Ipinakita ko ang data ng college enrollment rate. Karamihan sa mamamayan ay nakatapos ng mas mataas na edukasyon. Nagulat ang estudyanteng Ingles, si James. Nagpatuloy ako. Ngunit hindi pa ito ang lahat. Tingnan natin ang pangalawang katangian. Isinulat ko sa pisara. Ang lahing. Galing ng Pinoy. Sa paggawa. Pinoy. Ingenuity. Na siyang pinakamalalim sumipsip ng bagong teknolohiya at agad itong iniaangat sa antas ng pagkadalubhasa. Kumunot ang noo ng estudyanteng Chinese, si Lee. Huminga ako at agad ipinakita ang data ng robotics at material science, share ng industrial robots na ginagamit sa mga pabrika ng mundo, Pilipinas. Na-adapt at nagamit sa BPO, IT at specialized manufacturing. Ipinakita ko ng malaki ang numero. Hawak ang halos kalahati ng world share sa aplikasyon at pagpapaandar. Sumigaw ng paghanga ang mga estudyante. Idinagdag ko agad ang data ng semiconductor materials. Ang mga pangunahing material na kailangan sa paggawa ng smartphone at PC, mahigit 70% ng mundo. Hindi lang ito number one. Halos monopoly na. Ang IT, BPO industry, precision machinery, global seafarers, world class. Mariin kong sinabi, ito ang kapangyarihan ng diskarte, resourcefulness, at teknolohiya. Binabaan ko ang boses ko. Ang pinakanakakatakot ay ang pangatlo. Kolektibong katatagan, collective resilience. Ang kakayahang magkaisa agad sa panahon ng krisis at ayusin ang problema ng may kaayusan. Nagpakita ng pagdududa ang estudyanteng Amerikano, si Brad. Ipinakita ko ang mga dokumento ng Typhoon Yolanda Haiyan noong 2013 at iba pang malalaking kalamidad. Alam ba ninyo ang nangyari sa insidenteng ito? Karamihan ay tumango. Noong 2013, nagdusa ang Pilipinas sa matinding pinsala. Super Typhoon Yolanda. Super Typhoon Yolanda, hinulaan ng mga eksperto sa buong mundo. Babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. At magkakagulo ang lipunan. Huminto ako sandali at sinabi, subalit, nagulat ang mga Pilipino sa buong mundo. Tumahimik ang silid-aralan. Ipinakita ko ang mga larawan ng mga disaster area noong panahong iyon. Walang pagnanakaw, walang kaguluhan, tanging mga tao na tahimik na pumipila para sa relief goods. Ang pagtatangkang tulungan ang iba, kahit inanod ang sariling bahay. Binigyang diin ko, ang mga taong karaniwang mahinhin ay nagpakita ng kahanga-hangang kaayusan at pagkakaisa nang dumating ang krisis ng bansa. Ito ang kolektibong katatagan, ang bayanihan, pinuri rin ng mga banyagang media. Ang tagpong ito. Ipinakita ko ang isang quote mula sa isang artikulo. Ang pagtitiyaga ng Pilipino at ang diwa ng pagmamalasakit ay isa sa pinakadakilang tagpo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Muling nagtaas ng kamay ang estudyanteng Pranses. Si Marie. Propesor. Ano ang mangyayari kapag pinagsama ang tatlong ito? Ngumiti ako. Iyon mismo ang tanong. Dahan-dahan kong nilibot ang tingin sa mga estudyante. Kung ang isang matalino at masipag na lahi ay iniaangat ang teknolohiya sa antas ng dalubhasa at nagkakaisa upang ayusin ang problema sa tuwing may krisis, ang bansang iyon ay hinding-hindi babagsak. Ang Pilipinas ay ang formula ng kawalang kamatayan. Nagtanong ang estudyanteng Ingles, si James. Pero hindi ba't wala namang yaman ang Pilipinas at madalas pa ring may natural na kalamidad? Tumango ako sa tanong na iyon. Tama. Halos walang yaman. Ang mga bagyo at lindol ay dumarating halos taon-taon. Subalit, ang tao mismo ang yaman ng Pilipinas. Ang bawat mamamayan ay sandata.
Ito ang bansang may pinakamataas na kalidad ng human resources sa mundo. Patuloy akong nagpakita ng data. Bilang ng Nobel Prize winners adaptation, bilang ng top-tier global professionals, leaders, number 1 sa Asia, patent competitiveness, world class, bilang ng centennial businesses, kumpanyang mahigit 100 taon, world's number 1 adaptation, global longevity of Filipino diaspora businesses, binigyang diin ko. Lahat ng ito ay nagmumula sa tao. Sumigaw ang isang estudyanteng Chinese. Pero sa laki, hindi pa rin tatalunin ng Pilipinas ang China. Umiling ako. Sa sinabing iyon, iba ang laki at density. Ang buong populasyon ng Pilipinas ay high-density human resource. Ibang-iba ang pagkakaroon ng ilang human resource sa 1 bilyong tao kumpara sa 100 milyong tao na lahat ay may certain level ng kakayahan. Tumango ang mga estudyante. Inihagis ko ang huling tanong. Mga kaibigan, bakit nagkaroon ng ganoong lahi? Ang sagot ay nasa kasaysayan. Paulit-ulit na humarap ang Pilipinas sa panganib ng pagkawala. Ngunit, nabuhay sila. Ang mga alon ng kolonisasyon, Espanya, Amerika, Hapon, ang kaguluhan ng mga digmaan, at ang pagbangon mula sa mga ito. Ang lahat ng kasaysayang ito ang lumikha sa tatlong katangian. Hindi sila makakaligtas kung hindi sila magiging matalino at masipag. Sila ay malulupig kung hindi nila agad sasapuhin ang teknolohiya. Hindi nila mapoprotektahan ang sarili kung hindi sila magkakaisa sa tuwing may krisis. Ang survival instinct ang lumikha sa kanila. Nagtanong ang estudyanteng Amerikano. Si Brad. Profesor, ano ang mangyayari sa Pilipinas sa hinaharap? Ngumiti ako. Yun mismo ang ipapakita ko sa inyo. Ipakikita ko ngayon ang ebidensya. Tuluyan nang nagbago ang tingin ng mga estudyante. Dahan-dahan akong nagsalita. Kung titingnan ninyo ang kasaysayan ng Pilipinas, lalabas ang sagot. Bakit wala silang ibang pagpipilian, kundi maging ganito? Magsimula tayo sa sinaunang panahon. Ang kuwento kung paano nila pinanatili ang kanilang bansa laban sa mga pinakamalakas na imperyo sa mundo. Huminga ng malalim ang mga estudyante. Inihagis ko ang huling pangungusap. Ang Pilipinas ay isang bansang dapat nawala na sa mapa. Pero ngayon, hindi iikot ang mundo kung wala ang Pilipinas. Ipakikita ko ngayon ang ebidensya ng kahangahangang paradox na iyan. Dagat at katatagan. Ang digmaan ng kaligtasan. Puno ang screen ng isang malaking mapa. Tinitigan ng mga estudyante ang mapa. Ipinunto ko ang maliit na kapuluan sa dulo ng Asya. Mga kaibigan, may isang bansa dito na mahiwagang napanatili ang kanyang kalayaan, ang Pilipinas. Nagtaas ng kamay ang estudyanteng Pranses. Ang pinakamalaking imperyo sa kasaysayan na sumakop sa halos kalahati ng Europa. Naghari sa China, at umabot hanggang gitnang silangan, at iba pang kapangyarihan na sumakop sa Pilipinas sa loob ng daan-daang taon. Ang mas mahalaga ay kung paano sila nakaligtas, sabi ko. Nagtaas ng boses ang estudyanteng Ingles. Si James. Natalo ng maliit na kapuluan na iyon ang World Empire? Tumango ako. Tama. Paulit-ulit nilang naitaboy ang mga baga ng pagwasak. Isinulat ko sa pisara. Survival method. Unang estratehiya, ang diwa ng pakikisama sa kalikasan at diskarte. Nag-focus ang mga estudyante. Tingnan natin ang ibang bansa noong panahong iyon. Lahat sila ay bumagsak sa ilalim ng kapangyarihan ng pananakop. Huminto ako sandali at sinabi, lahat sila ay mas malapit sa kontinente kaysa sa Pilipinas. Tumigas ang mukha ng mga estudyante. Bakit Pilipinas lang ang nakaligtas? Tanong ng estudyanteng Chinese. Si Lee. Hindi ba't swerte lang? Ang divine wind adaptation. Ang kamalasan ng bagyo. Lindol na naging proteksyon. Magandang tanong. Ngunit hindi mapoprotektahan ang bansa sa swerte lang. Ipinakita ko ang data ng sinaunang katutubong mandirigma at mga bayani ng rebolusyon
Sila ay mga profesional ng pakikipaglaban. Matitibay na baluti, matatalas na sandata, at ang diwa ng bayanihan na ipagtatanggol ang isang teritoryo kahit kapalit ng buhay. Ipinakita ko ang mga dokumento ng Battle of Mactan, adaptation ng Mongol invasion, at ang pagtatanggol laban sa mga dayuhan. Nag-focus ang mga estudyante. Dumating ang napakalaking hukbo, kahit na may makabagong armas ang kalaban, hindi umatras ang mga mandirigma. Ipinunto ko ang mga stone fort at depensa na itinayo sa mga baybayin. Hindi lang sila nagdasal. Naghanda sila ng husto at hinadlangan nila ang kalaban sa tabi ng dagat. At dumating ang mga bagyo, typhoon. Hindi nangyayari ang himala ng walang paghahanda. Tumahimik ang silid-aralan. Ang pinakamalakas na fleet ng mundo noon ay naging pagkain ng dagat ng Pilipinas. Ipinakita ko ang susunod na data. Hindi lang iyon. Pagdating ng ika-19 na siglo, ang Enlightenment era, habang halos lahat ng bansa sa Asya ay naging kolonya ng mga kanluraning kapangyarihan, ang Pilipinas sa kabila ng kolonisasyon ay nakagawa ng paraan upang isulong ang sarili sa modernong panahon at makamit ang kalayaan. Ipinakita ko ang mga larawan ng Philippine Revolution at ang maagang modernisasyon. Riles, pabrika, sa loob lamang ng ilang dekada, nagawa nilang umakyat mula sa medieval patungo sa modern na panahon. Tinatawag itong Filipino Spirit, Western Technology, ang pagpapanatili ng diwa ng Pilipino habang kinukuha ang teknolohiya ng kanluran. Binigyang diin ko. Kahit na dumating ang pinakamalakas na bansa sa mundo, laging natututo at nagbabago ang Pilipinas. At ipinagtatanggol ang sarili, nagtanong ang estudyanteng Pranses. Si Marie, Profesor, bakit ganoon kalakas ang Pilipinas? Isinulat ko sa pisara. Iyon mismo ang tanong. Ipinakita ko ang data analysis ng lakas ng Pilipinas. Una, ang masusing kakayahan sa pag-aaral. Kung sa tingin nila ay maganda, agad nilang pag-aaralan ang teknolohiya ng kalaban. Pangalawa, ang kakayahan sa pagpapabuti. Improvement. Ginagawa nilang mas mahusay kaysa sa orihinal ang kanilang natutunan. Pangatlo, ang kakayahan sa pagkakaisa. Nagpapakita sila ng kahangahangang pagkakaisa. Kapag nakasalalay ang bansa, sabi ng estudyanteng Amerikano, si Brad, Profesor, hindi ba't lumang kwento na yan? Umiling ako. Ang DNA. Ang DNA na iyon ay nabubuhay ngayon sa Filipino ingenuity, sa BPO, IT innovation, at sa diwa ng bayanihan sa panahon ng kalamidad. Ang estudyanteng Pilipino, si Maria Santos, ay nakaupo ng may pagdududa. Tiningnan ko siya at ngumiti ng bahagya. Maria, ang mga ninuno ninyo ay hindi lang swerte. Nagpatuloy ako sa kuwento. Ang panahon ng pagpapaunlad, ang kapangyarihan ng kultura at wais na Pinoy. Ang susunod ay ang panahon ng early independence, post-colonial era, adaptation ng Edo period. Isang bansang nakagawa ng mahabang panahon ng self-determination at kapayapaan. Adaptation. Sa kabila ng kolonisasyon, napanatili ang sariling kultura at sining. Ipakikita ko ngayon ang ebidensya ng kultura at teknolohiya. Huminga ng malalim ang mga estudyante. Sinabi kong sisimulan ko ang kuwento ng mga local art forms at inventions. Adaptation ng karigakuri. Ukiyo-e. Interesado ang mga estudyante. Malaki ang isinulat ko sa pisara. 2 buas taon ng paglaban at pagpapanatili ng kultura. Tinitigan ng mga estudyante ang numerong iyon. Sa kasaysayan ng mundo, bihira ang panahong nagtagal ang cultural resilience at self-determination sa ilalim ng alon ng globalisasyon. Ipinakita ko ang mga larawan ng Intramuros at mga early settlements. Noong panahong iyon, ang Maynila ay isa sa pinakamalaking lungsod sa mundo. Adaptation. Maraming tao at nakakagulat na malinis at kumpleto ang sistema ng recycling adaptation. Ang diskarte sa paggamit muli ng mga bagay.
Nilibot ko ang tingin sa mga estudyante at nagtanong, alam ba ninyo ang literacy rate ng Pilipinas noong panahong iyon? Umiling ang ilang estudyante. Anang banahong ang tanong? Dahan-dahan kong sinabi, isa sa world class. May mga barrio school at early education system para sa karaniwang mamamayan sa buong bansa. Adaptation. Kahit pa may limitasyon, marami na ang nakakabasa at nakakasulat. Hindi lang ang mga elite kundi pati na rin ang mga magsasaka at negosyante ay marunong bumasa at sumulat. Binigyang diin ko. Ito ang dahilan kung bakit posible ang mabilis na modernisasyon noong post-war era. Dahil ang lahat ng mamamayan ay may basic knowledge. Nagpahayag ng paghanga ang estudyanteng Ingles, si James. Talagang kahanga-hangang bansa ang Pilipinas. Ngumiti ako at tumango. May obsession na rin sila sa teknolohiya. Tingnan ninyo ang jeepney at tricycle adaptation ng Karigakuri. Ipinakita ko ang mga video ng mga lokal na innovation na gawa sa Pilipinas. Gumagana sa self-made na mekanismo, nagdadala ng mga tao, at bumabalik. Nagulat ang mga estudyante. Ito ang ninuno ng modernong transportation engineering na may Pinoy flair adaptation. Ang kaluluwa ng Pinoy ingenuity ay natapos na ilang daang taon na ang nakalipas. Nagtaas ng kamay ang estudyanteng Pranses, si Marie, at nagtanong, Professor, bakit hindi nagamit ang teknolohiyang iyon sa digmaan? Sumagot ako, dahil hindi kailangan. Nag-focus ang Pilipinas sa internal development, cultural cultivation, at self-defense. Dahil sa kapayapaan, ang teknolohiya ay naging sining. Muli akong sumulat sa pisara. Ang kapayapaan ang nagpabago sa teknolohiya sa sining, at ang sining ay naging teknolohiya muli. Ngayon, lumipat tayo sa modernong panahon. Gusto ba ninyong makita kung paano bumangon ang Pilipinas mula sa digmaan at krisis? Tuluyan nang nagbago ang tingin ng mga estudyante. Dahan-dahan akong nagsalita. 1945. Tapos na ang digmaan, at ang Maynila ay tila isang bundok ng abo. Pero, muling bumangon ang mga Pilipino. Ipakikita ko sa inyo ang kwento. Ipinakita ko ang isang larawan sa screen. Maynila noong 1945. Walang katapusang pagkawasak. Walang gusali, nawala ang lahat. Tumahimik ang mga estudyante. 1945. Ito ang mukha ng Maynila noon. Patuloy akong nagpakita ng ibang larawan. Cebu, Baguio. Pare-pareho ang lahat. Nawasak ang mga industrial facility, walang pagkain. Nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ang mga tao. Ipinakita ko ang data ng World Bank na nagpapakita kung gaano kasahol ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas noon. Sinabi ng mundo na aabuti ng ilang dekada bago makabangon ang Pilipinas. Huminto ako sandali at sinabi, subalit, ano ang nangyari sa Pilipinas? Ipinakita ko ang graph ng economic growth. Mabilis na umakyat ang linya mula noong 1950s. Ang Manila Summit, adaptation ng Tokyo, Olympics noong 1960s, ang mabilis na infrastructure development, adaptation ng Shinkansen, Expressway, sa loob lamang ng 20 taon, nagawa ng Pilipinas ang isang miracle recovery, tinatawag itong Golden Age, adaptation, ng high economic growth. Andamaga golden, nagpahayag ng paghanga ang mga estudyante. Paano nangyari iyon? Malaki ang isinulat ko sa pisara. Ang kahandaan, edukasyon, at pagpapabuti, hindi lang nagtrabaho ang mga Pilipino. Patuloy silang nag-iisip kung paano gagawing mas mahusay ang ngayon kaysa kahapon at ang bukas kaysa ngayon. Ang Made in the Philippines ay nagsimula bilang byword ng murang kalidad, ngunit mabilis itong naging testament ng world-class quality. Ipinakita ko ang video ng mga manufacturing facility, adaptation ng auto factory, walang waste na galaw, masusing quality control. Ito ang industriya ng manufacturing ng Pilipinas na sumakop sa mundo, nagtanong ang estudyanteng Chinese. Si Lee. Pero, Propesor,
Nagkaroon din naman ng financial crisis at mga kalamidad. Hindi ba? Tumango ako at dahan-dahang sumagot. Tama. Maraming pagsubok ang naranasan ng Pilipinas. Ngunit, dito nangyayari ang kahanga-hangang paradox. Nilibot ko ang tingin sa mga estudyante at sinabi, may natutunan ang mga Pilipino sa pamamagitan ng mga kalamidad at kahirapan. Ang diwa ng kalooban, puso, hindi lang ang sarili ang mailigtas, kundi ang magtulungan. Muli kong binalikan ang kwento ng Typhoon Yolanda. Ang dahilan kung bakit walang kaguluhan sa gitna ng ganoong kaguluhan. Ito ay dahil sa simpati na makaramdam ng sakit ng iba, bilang sarili nilang sakit, ang kalooban na nasa buong lipunan. Binigyang diin ko, sinaktan ng kalamidad ang Pilipinas, ngunit sabay nito, pinagtibay nito, ang bayanihan ng mga Pilipino. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit iginagalang at kinatatakutan ng mundo ang Pilipinas. Ang mga taong ito ay hindi babagsak anuman ang mangyari. Nakita kong umayos ng upo si Maria Santos, ang estudyanteng Pilipino, nang may bahagyang pagmamalaki. Ang modernong Pilipinas, ang bansa, na umaasa ang mundo, ngayon, ang modernong panahon. Ipakikita ko kung nasaan ang Pilipinas ngayon, sa lahat ng aspeto, materials, robotics, space, content, adaptation, BPO, IT, creative industry, global seafaring, healthcare. Huminga ng malalim ang mga estudyante at naghintay. Dahan-dahan akong nagsalita. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang sumusunod. Ito ay isang bansang umaasa ang mundo. Ipakikita ko ngayon ang ebidensya. Ipinakita ko ang World Industrial Map sa screen. At ang mga aspeto na hawak ng Pilipinas ay pulang-pula. BPO, IT, High Functional Materials Adaptation, Rare Earths, Specialized Minerals, Skilled Labor, Industrial Robots, Adaptation, Manufacturing, Global Outsourcing, Content Industry Adaptation, Animation, Gaming, Global Healthcare, Seafarers. Pulang-pula ang screen. Nilibot ko ang tingin sa mga estudyante at sinabi, mga kaibigan, hindi lang ito simpleng number 1. Ito ay ang pagiging isang bagay na hindi mapapalitan. Nagbigay ako ng recent example. Kung huminto ang mga Filipino IT, BPO professionals sa operations, hihinto ang customer service at data processing ng mundo. Kung huminto ang mga Filipino seafarers, hihinto ang pandaigdigang shipping at logistics. Ito ang posisyon ng Pilipinas ngayon. Nagpahayag ng paghanga ang estudyanteng Amerikano, si Brad. Hindi pala magagawa ang mga Tesla at Apple kung walang serbisyo o materyales na galing sa Pilipinas. Tumango ako. Tama. Ang ibang bansa ang gumagawa ng finished product, pero ang puso na nasa loob niyan ay hawak ng Pilipinas. Lumipat ako sa kwento ng space development adaptation, global innovation, research. Ang tagumpay ng mga Filipino scientists sa iba't ibang bansa. Ang Pilipinas ay isa sa mga iilang bansa na may kakayahang pumunta sa kalawakan sa sarili nitong paraan. Adaptation contributes vital human capital. Dahil walang yaman, tiniyak nila ang teknolohiya. Ang resulta ay ang pag-abot sa antas na hindi kayang gayahin ng kahit sino. Isinulat ko ang huling pangungusap sa Pisara. Ang teknolohiya ay ipinanganak mula sa survival instinct at naging tiwala. Mga kaibigan, naging technology nation ang Pilipinas dahil wala itong yaman. Ito ay para sa kaligtasan, hindi isang pagpipilian. Nagpahayag ng paghanga ang estudyanteng Pranses. Si Marie, talagang kahanga-hangang kwento, konklusyon, ang diwa ng Pilipinas. Pumasok ako sa huling pagbubuod. 25 taon akong nag-aral ng international politics, ngunit walang bansang kasing mahiwaga ng Pilipinas. Nadaig ang mga unos ng kasaysayan, bumangon mula sa abo. Binabaan ko ang aking boses at dahan-dahang nagsalita. Mahirap na lubos na maunawaan ang Pilipinas. Ngunit,
kung malalaman ninyo ang diwa ng bayanihan nila, ang kanilang wais na Pinoy, at ang katatagan na bumangon ng paulit-ulit, mas mauunawaan ninyo kaysa kanino man ang agos ng kapangyarihan sa ika-21 siglo. Huling tiningnan ko ang pisara. Ang pag-unawa sa Pilipinas ay ang pag-unawa sa pandaigdigang komunidad. Tumahimik ng husto ang silid-aralan. Sinara ko ang aklat at sinabi, "Mga kaibigan, ito ang gusto kong bigyang diin ngayon." Tiningnan ko ang bawat estudyante. Ang hindi nakikitang espiritu at kultura ay mas malakas kaysa sa nakikitang yaman at teritoryo. Ang Pilipinas ay may kapangyarihan na iyon. Dahan-dahan kong sinabi ang huling salita. Ang mundo ay nakatingin ngayon sa Pilipinas. Ang bansang ito na tahimik ngunit malakas, mapagkumbaba ngunit mayabang, nagpapanatili ng tradisyon habang patuloy na nag-innovate. Ngumiti ako at idinagdag. Mag-aral din kayo tungkol sa Pilipinas. Nandyan ang hint. Para sa hinaharap, sa sandaling iyon, pumalakpak ang isang estudyante at nahikayat ang iba pang estudyante na pumalakpak. Napuno ng tunog ng palakpakan ang silid-aralan at yumuko ako at nagpasalamat. Dahan-dahang lumabas ang mga estudyante sa silid-aralan, ngunit tuluyan nang nagbago ang kanilang tingin. Nakita kong lumabas si Maria Santos, ang estudyanteng Pilipino. Nang may pagmamalaking mukha, tinitigan ko ang pisara at naisip, ang pag-unawa sa Pilipinas ay ang pag-unawa sa pandaigdigang politika. Naniniwala ako na totoo ang pangungusap na iyon. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa huli. Kumusta kayo, mga kaibigan? Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Baka may magsabi na ito ay hindi ka panipaniwala. Pero may mga sandali talagang ganoon sa buhay. Hindi ba? May mga pagkakataon na iniisip natin kung saan nagmumula ang kapangyarihan na muling bumangon ng mahiwaga. Kahit na sa sitwasyong hindi na kaya, ang pusong iyon na hindi humihingi ng tulong sa iba, kundi nagpapalakas ng sarili at humahakbang. Siguro, hindi ba't iyon ay tila bato na unti-unting lumakas sa panahong tayo ay nabuhay? Sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa malaking tagumpay, kundi sa proseso mismo ng pagbangon kahit nadapa. Sana, sa pamamagitan ng kuwento ngayon, lahat tayo ay makahinto sandali at magtanong sa sarili kung nasaan na tayo ngayon. At minsan, hindi ba't ang buhay ay tungkol sa paglalakad ng tahimik kahit sa daan na walang kasiguruhan? Iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba at ibahagi ang nakakaantig na kwentong ito sa mga taong nasa paligid ninyo at pag-usapan ninyo. Sa huli, 1 segundo lang ang kailangan. Ang subscribe at like button at notification settings ay malaking tulong sa paggawa ng video. Ito ang kwento ng damdamin na naghahatid sa inyo ng katotohanan ng may pagmamahal. Magkaroon kayo ng masayang araw.